Mga boss, magandang gabi. Meron akong post kapon about doon sa example of simple three-way audio system setup. So, maraming iba't ibang comment po ako na natanggap doon. Mayroong mga positive comment at saka mayroon din pong mga negative comment. At doon ko rin po nalaman na hanggang ngayon pala ay marami pa rin po ang nalilito sa paggamit nitong ating crossover. At saka marami pa rin pala hanggang ngayon ang hindi alam kung paano ito isi-set up. So, sa paggamit kasi ng mga processors, mga bossing, ay mayroon po tayong iba't ibang diskarte at iba't ibang timpla na gusto. At syempre po ay mayroon tayong ginagamit na iba't ibang uri ng processors. So, itong ginagamit ko ngayon kasi na mga processors, mga bossing, ay manual processors po ito. Wala po kasi akong drive rack. So, ito kung ano man po itong aking ibabahagi sa inyo ay ito based lang po ito sa sarili ko pong paggamit at sarili ko pong diskarte kung paano ko po ito isi-set up itong aking sariling processors. So ngayon para po sa mga hindi pa po alam kung paano ang tamang pag-set up nitong crossover ay ituturo ko po ito sa inyo sa sarili ko pong kaalaman at sarili kong pamamaraan. So ito para po sa mga kaibigan natin na expert na po dyan ay pakiskip nyo na lang po ang video mga boss kasi ito medyo mahaba-habang usapan pa po ito. Para lang po ito sa mga beginners. So based po sa post ko kahapon, syempre po nagsimula po tayo dito sa ating mixer. At saka ang sunod po na pupunta ng ating audio signal ay itong ating dalawang dual na equalizers. So bali naglagay lang po ako ng splitters para mai-distribute po ang stereo na audio out ng ating mixer para mai-distribute po dito sa dalawang dual natin na equalizer. Pagkatapos po ay mula po dito sa ating equalizers ay pupunta na po dito ang mga audio signals papunta po dito sa ating crossover. Magsimula po tayo sa pag-set up dito sa ating mga equalizers. So dahil three-way po, ito po ang ating mga gagamitin. Itong sa pinakataas po ay ito po ang para sa ating high frequency. So ito po ang magkukontrol ng mga frequencies na papasok sa ating mga tweeters. So ito kung mapapansin po ninyo ay itong nasa high frequencies lang po ang nakataas. Itong sa mid natin at saka itong sa ating low ay ayan nakababa po siya. Tapos itong pangalawa po dahil para po ito sa mid frequency ay ayan medyo nakababa po konti itong ating high. At saka ito ang para po sa ating low ay ayan nakababa po siya. Itong nasa mid po ito lang po ang medyo nakataas konti. So depende po yan sa gusto natin na vocal. So depende po yan sa timpla na gusto natin. Pagkatapos po itong pangatlo po ay ito na po ang para sa ating low frequency. Dito naman po sa ating low frequency ay ayan mga low frequencies po ang nakataas. Tapos ito po sa ating mid ay ayan nakababa po yan hanggang dito sa ating high frequencies. Itong sa ibaba po ay hindi na po ito ginagamit dahil three-way lang naman po ang ating isi-set up. Ang susunod po natin na isi-set up mga bossing ay itong ating crossover. So ayan may dalawang crossover po ako na ginagamit. Kung dito kanina sa ating equalizers ay mayroon tayong low, mid at saka high, ganun din po dito sa ating mga crossover. So ito nilagyan ko ng H ang para sa ating high, L para sa ating low at M para naman po dito sa ating mid. At saka itong sa itaas na ito ay bakante po ito dahil three-way lang naman po ang ating isi-set up. So magsimula tayo dito sa ating high. Dito sa ating high, dahil para po siya sa high frequency ay ito nakababa po itong para sa mid at saka itong sa low at ito ang naka-open lang po ay itong para sa ating high. Tapos ito may pagpipilian po tayo dito ng frequency kung gusto natin na pinong-pino ang tunog ng ating tweeter o gusto natin na medyo may vocal. So ayan, depende po yan sa ating gustong magiging tunog ng ating tweeter. So para po sa tweeter ay mas pino po na tunog ay mas safe po itong ating tweeter. So kailangan po hindi masyadong pumapasok ang vocals. So ito po kasi ang purpose nitong ating crossover ay para po na hindi po mapasukan ng low at saka mid frequency itong ating tweeter. So kailangan po ang frequency po na pinapasok natin sa ating mga tweeter ay yung pinong-pino po na angkop lang po sa kinakailangan ng ating mga tweeters. So ayan, ang sunod po mga boss ay itong ating para sa ating mid. Itong para sa ating mid po ay ayan nakababa po itong para sa high, nakababa din po itong para sa ating low. At ito po para po sa frequency ng ating mid. So kung gusto natin na medyo palakihan na ang tunog ng ating mid o medyo paliitan natin, so ito dito po yan natin ma-adjust. So makakapagpili po tayo ng frequency na gusto natin na ipasok sa ating mid. So ganun pa rin po, ang purpose po nito ay para hindi po mapasukan ng low frequency ang ating mid. At saka syempre ito optional na po kung gusto natin na medyo lagyan kunti ng kunting high. So ayan may frequency po kasi na ngayon pwede po natin mapagpipilian maliban po dito sa low mid frequency. So ayan mayroon po siyang
high, mid. So, ayan. So, dito, pupunta naman po tayo dito sa ating low frequency. So, syempre, dahil low frequency po, nakababa po itong ating high at itong ating mid at naka-open po itong ating low. Tapos, ito dahil hindi po pang low mid ang ating mga sub dyan, ay nakababa po itong sa ating low mid frequency natin. Tapos ito, dito naman po itong frequency po na ito, dito po natin mapipili kung ano ba ang gusto natin na magiging tunog ng ating sub. Kung gusto ba natin na medyo malambot o medyo patigasan natin, ay ito po na potentiometer, ito po ng mga frequencies ang mapagpipilian natin. So parang ganun din po siya sa ating equalizer. So may pagpipilian po tayo ng frequency. So pagkatapos po nito, ang audio signal po na lalabas po dito sa ating crossover ay didistribute po niya dito sa ating mga amplifiers. So gaya po nito, itong para po sa low ay syempre dyan po yan papasok sa amplifiers natin na ginagamit natin para sa low. At saka itong para sa mid natin ay ito, papasok po siya dito sa mga amplifier na ginagamit natin para sa mid. At syempre itong sa high natin ay pupunta po siya sa amplifier natin na ginagamit natin sa high. So ganyan lang po kasimple ang pag-set up ng ating manual na equalizers, mga busing, o itong ating manual processors natin. Kasama po dyan ang ating crossover. So yan lang po kasi ang ma-afford ko mga busing, itong manual na processors kasi wala pa po akong drive rack. So siguro sa susunod, pag nakabili na po ako ng drive rack, ay baka maaari ko na rin po itong ituro sa inyo kung paano po gamitin. So maraming salamat mga busing sa palaging pagsuporta sa aking mga content. So sana po ay mayroon po akong natutulungan sa inyo. God bless po.